Today is Friday, March 14, dito sa Canada. Dito sa Orangeville. Dito pala ako sa Orangeville ngayon. So, papasok ako ngayon sa trabaho. Naglalakad ako ngayon papunta sa bus station. Kasi ang pasok ko ay 7:30. Ang bus ko ay 7:30. So, basically late na naman tayo, boy. Ganun talaga. Wala tayong sasakyan. Pero yun, video na to, kung kamusta lang ako dito sa Canada, balita lang, last March 6, naka 1 year na ako dito sa Canada. So kamusta naman so far? Overall, okay naman, nakaka-survive. Pero ayun, syempre marami pa ring struggles kasi nag-a-adjust pa rin tayo sa lugar. Kumbaga, ang daming nangyari simula nung dumating ako dito. Ilang buwan man pagdating ko dito, dumating na din yung girlfriend ko, si March, as my common law partner through spousal open work permit. Tapos pagdating niya, mga ilang months lang, aksidente ako. Kasi nga, di ba, wala akong ibang mode of transportation kundi bus and Uber lang. Tapos napakamahal na expenses ko per month. So bumili ako ng e-bike. Tapos yun, parang 1 week ko pa lang siya nagamit. One time nagbabike ako pa uwi galing work. Tapos pababa, para kasi yung daan dito parang bundok eh. So nagdadrive ako pababa, biglang natanggal yung gulong sa harap. Na-aksidente ako. Natukod ko yung kaliwang braso ko. Tapos nabali yung dalawang buto. So kinailangan ako ng surgery. Tapos isang buwan ako hindi nakapagtrabaho. Wait lang, bababa ko lang may sasakyan. Yeah! So isang buwan ako walang trabaho. So naka-apekto yun sa expenses namin. Kasi napakamahal ng rent dito. At saka kakadating lang din dito ni March nun. Sa mga hindi nakakaalam, hindi nyo talaga alam, yung rent ko dito is 1,080 Canadian dollars. Sa Pilipinas roughly mga 44k yun per month. Syempre in addition dun, yung pagkain pa namin sa isang buwan. So bago mag 1 month, kinailangan kong pumalik agad. Dapat nga mga 2 months papahinga ako nun, pero hindi kaya ng bulsa natin, bro. Kaya yun, bumalik ako sa trabaho agad. Buti na lang, libre naman yung surgery dito. Lahat ng check-ups, lahat ng follow-ups. Yan lang, malayo yung hospital ko sa Newmarket. So mahal yung Uber one ride, nasa almost $100 balikan. So nasa almost 5k din yun. Currently, solid naman tayo, nakaka-survive. Nakakaraos naman. Kasi ako, go with the flow na lang ako. Hanggang baka sakali makakita pa ng ibang opportunity, di ba? Pa-springtime na. Ayun, sun, rise. Miss ko to. Patunaw na rin yung mga snow. Grabe snow ng mga nakaraan, napakakapal. Pero yan, patunaw na sila. Pabalik na yung mga damo sa mabuhay na rin. Technically, first winter ko pala, namin pala, last year. Wala masyadong, parang, nung pagdating lang ni March, wala masyadong kaming pagbakasyon. Yung pinaka pagdating niya lang dito, nung nag-Toronto kami. Ayun lang, kasi nga, medyo pangit yung timing ng aksidente ko. Biglaan, so hindi namin napagandaan na hindi ako mag-work. Tawid muna tayo, tawid. First winter, so syempre sobrang lamig, sobrang nag-adjust kami sa lamig. Pinakamalamig namin dito, umabot ng -30 yung feels. So sobrang naninigas talaga kami sa lamig. Pero yun, napakakapal ng snow. Halos everyday kami naglilinis. Nililinis ng front yard at backyard. Kasi pag makapal yung snow, kailangan mo i-shovel everyday. Halos. Ay, mga challenge. Tapos malamig, mahirap pumasok sa work. Yeah. Ayun nga, nagsishovel. Alas araw-araw kami nagsishovel. Sobrang hirap. And ayun, tapos minsan po pagpapasok kami sa work, ako pala
Minsan hirap syempre maglakad papunta sa terminal. So, struggle doon. Kailangan ako mag-Uber papasok. Kasi hindi ko kaya maglakad kasi makapal yung snow. Medyo malayo-layo lakaran to kasi mga 15 minutes. So, kailangan mag-Uber. Kaso ang problema sa Uber everyday, madalas sa umaga kasi yung pumapasok ko nun is 6 a.m. Wala masyadong sasakyan. So, lagi ako late, struggle everyday. Ito lang understanding yung mga manager. Naiintindihan naman nila yung situation ko. So, try na lang mag-adjust sa sked ko. So, yun yung first winter namin. Ngayon patapos na, spring na. Ayan. Habang naghihintay ng bus. Ayan, excited kami for the spring. Parang ito yung favorite season ko kasi hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig, chill lang. Tsaka yung fall din pala. Pero spring kasi maraming bulaklak. So, anong pina-achievement ko sa loob ng isang taon? Ayun, nakapunta ko dito yung girlfriend ko. Yun yung number 1. Nakasurvive tayo sa 700 na kasi yung expenses ko sa bus and sa transportation 700 a month dollars. So roughly nasa 36k plus yung rent. Mahal, di ba? So achievement yun, nakasurvive. Ano pa ba? Nakasurvive sa work kasi Englishan pati. So nakasurvive naman tayo. Promote din tayo to manager pero parehas din naman technically yung pero at least paano achievement din yun. Ayun, nabuhay pa ako after no accident. Pero yun, syempre sobrang thankful lang ako dun sa mga nangyayari kahit break even lang ako kumbaga eh. Parang kada araw dito nabubuhay na lang ako hanggang naghihintay tayo dun sa ibang policies kasi marami din policies na nangyayari sa mga balita, so kung ano pang sa policies sa SOWP kasi gusto din namin mag-PR, so baka sakali next year makapag-apply na kami pag may budget na. Ayun, so mga extra wala talaga. Yung mga biglaang budget na biglaang expenses, wala pa talaga tayong budget para doon. So yun yung mga challenges namin ngayon, lalo na part-time pa lang yung partner ko, though may mga cash job siya pero nakakatulong-tulong pa rin na malaki. Buti nga nandito siya, just merong dagdag pera. Pero syempre may binubuhay kami pamilya sa Pilipinas, mga magulang namin. Pero yung mga biglaan talaga is wala kaming extra para doon. Parang yung pinaka-savings ko pa yung mga kinita ko sa Pilipinas. Right now, go with the flow pa rin. Currently, naghahanap ako ng ibang opportunity sa ibang trabaho na related to sa field ko dati sa Pinas, which is mga database management, data science, baka sakali. Pero kung wala, chill pa rin ako dito sa fast food. Relax lang tayo dito. Go with the flow. Ayoko na rin masyadong stressin yung sarili ko. Lalo na yung iba-iba lahi ng mga katrabaho mo, diba? Madalas, iba-iba yung tono ng boses. May iba pa talaga na sobrang controlling, kumbaga. Okay lang yung mga behavioral styles na controlling, pero yung sobrang controlling na bida-bida na talaga, yun talaga yung mga nakakainis. Hindi na ako sumasabat sa mga ganun tao. Paala ka dyan ma-stress, ako chill lang tayo dito sa trabaho. So yun, 1 year, sana next year, this coming year, chill pa rin tayo. Next year up na yung first contract ko dito, first work permit. Uy, dyan na yung bus. So sana maganda yung mangyari. Sana makahanap ako ibang opportunity outside rest. Let's go. Tara na. Hey, touchdown Charleston side. And ako nag-work McDonald's. So yung bus ride ko, mga 20 minutes bus ride. Tapos lakad ulit. So mga 30 to 40 minutes papuntang work. Yung travel time ko. Pumasahe sa bus, nasa $5 lang one way. $5 one way. Pero pag Uber, nasa $18 to $20 per day. So, medyo busy na. Delikado pa ngayon, medyo icy pa yung road.
nandito na lang siguro. Yun lang yung update ko. Kung kamusta ba ako. Kumusta na ba yung 1 month ko sa Canada. Overall, all goods. And see you sa next videos. Try ko mag-isip ng mga iba-ibang video pa na pwede gawin. Yun lang, dito na ako. Buyers! Good morning. Morning, me. Orange late again. Always late. Ay.